Kapuso, simula na ng pangangampanya ng mga kandidato sa pagkasenador at party list para sa eleksyon 2025. A Pulse Asia survey of 2,400 Filipino voters shows they have a mostly negative view of Philippine politics. Mahigit 25% naman sa mga party list may nominee na galing sa political dynasty. 25 naman ang may kinalaman sa malalaking negosyo. Meron ding may mga kaduda-dudang advokasya o kaya naman ay sangkot sa kasong katiwalian. Sa palaabuton ng midterm elections sini nga Mayo 12, ginaantisipar nga halos 68 milyones ka mga Pilipino ang magapili sa mga lider nga magapungko sa nagkalain-lain nga mga posisyon sa atong gobyerno. Sa sini nga pagpinili ay pila ka mga kandidato ang naghalin sa mga political dynasty, mga bantog nga personalidad, may kaso kag may record sang korupsyon. Gani aton pamangputon ang mga pumuluyo sa syudad sa Iloilo kung anong ilang mga ginapangita nga mga kinaiya kag plataporma sa politiko nga ila pagabutohon. Aton man o sisaon kung ano nga mga issue ang dapat talupangdan kag gusto nila mahatagan sang solusyon diri sa syudad kag sa pungsod. Ako si John Michael Baldove. Kag ako si Verna Crisabel Llorente. Updan ninyo kami kagibanoon ng mga tingong gikan sa dalanon. Question po, ano pong mga qualities yung hinahanap nyo sa isang kandidato? May paninindigan sa lipunan at sa mga tao. Siyempre, dapat may panindigan talaga siya. Maging isa siyang totoong leader na may napapatunayan. Hindi lang basta na kung ano yung qualities niya na hindi nakikita ng tao. Dapat yung nakikita ng tao ang karapat-dapat na mamuno sa ngayon. Ang kalidad sa kandidato nga sa akon tani nga side nga makabulig sa aton nga pumuluyo labi na sa mga indigent people, mga senior citizen kag sa aton ni mga PWD nga mga diseases. Ang importante nga makabulig sa syudad. I think a candidate should have honesty as well as something like paper backing, in the sense na you can see on paper the things that they have achieved, the processes that they've worked on or have tried to achieve during their time as a person trying to lead in a government state. Sa kalidad, ang ginapangita ko ang may prinsipyo kag tapos hindi siya kurap kung kawatan sa gobyerno. Amo nang leader nga gusto ko kag mabinuligon wala pinilian. Again sa aton nga pagsusunod ng law or 1987 Constitution nga bawal ang mga political dynasties. Para sa imo, pabor ka ba lang sa mga nagapungko sa aton nga current nga government nga halin sila sa isa ka pamilya? No, I don't think it's a good idea because when we have things like political dynasties, it doesn't give any presence for change. So, for example, we have things such as biodiversity. In biodiversity, the presence of very different factors kind of helps an environment to thrive or survive. So, if isa lang ang gene, it will die out very fast. Hindi ko pabor. Oo, okay. Balaan mo, kung puro pamilya na lang nagapungko, ila na lang tanan pamilya ang makapulos nga bulig sang gobyerno kag ang ila kaalyado. Puro, hindi ko masasabi, pero hindi dapat ayong kapamilya or mag-anak ang upo sa pesto. Sapagkat alam natin na yung pamumuno ay hindi lamang sa pamilya, dapat ay sa alang-alang din natin ang karapatan ng iba na mamuno at may karapat dapat na upo sa pesto. Siguro pabor eh. Kaya tungod nga daw sila nang ma-hold sa aton nga dynasty. Sa akon nga bagong eleksyon, bago naman nga mga kandidato tilawan naman sila. Hindi nga sa mga dynasty. Hindi tani amo na para tagaan chance ang iban. Di labag di tani Galing kay kung magara na sila sa taas nga posisyon mo. Wala na ka choice.
masunod na lang ta. Ano ang mga issue sa aton nga sosyalidad ang gusto mo nga mga tagas ang solusyon? Ang issue number 1, mga puderyoso, pagagapamigos sa mga kabaranggayanan. Mula na kay daw kung isa ginapilit ka na lang blang gusto nila mo na lang na daw hindi ka na blang kapili sa gusto mo. Damo sang koloro man blang nga nagabiyahe. Oo, di why nila ginapang dakop ti amon may asosasyon kami di ila may ara manada. Sa presyo ng gasolina, sir? Sa presyo taas kiti. Tapos ang pamasahe gamay sa amon sa katrip namon isa lang ka pasahero 15 pesos natag layo pa. Di arkila mo, bayad mo pa sa driver, bayad mo sa gasolina, halos gamay na gid lang kanto mo. Di pa tiyaga-tiyaga na lang. Importante may bakal ka lang sa paginlalanon mo adlaw-adlaw. Ngayon kasi, ang dapat na bigyan ng pansin is yung edukasyon. Alam natin na yung edukasyon ang isang kapangyarihan na hindi makukuha ng kanino man. At ito ay bilang isang guro din, soon, ay dapat natin isalang-alang ang karapatan ng bawat kabataan. I think the first would probably be the living wage. It's too low for an average person to be able to live happily. Yes, they can live and survive per se, pero it's not enough, I think, compared to the standards globally. Na may mensahe ka sa mga kapwa mo Filipinos mag-vote sa may demahang virus o Ang akon nga message sa akon nga mga kapwa nga mga Pilipino, vote twice. Kag ibutang dili sa kagalingon ta ang ginapili ta nga politika maayo, makaserbisyo kag makahatag quality sa aton nga bugos nga Iloilo. Kay syempre almost 3 years ang ila nga ginpungko. Siyempre kung di ta magpili, kag hindi ta magwise sa pagpili sa useless gyapon mo. I think it would be best to just vote wisely and to make sure that you know who the candidates you're voting for are, the things that they've done, and that they have proof sa ilang mga qualifications. Sa nagapalapit nga eleksyon, klaro nga ang ginapangita sa mga Ilonggo, amo ang ginapatihan nila nga makahatag sa paglaom kag pagbag-o. Apang ang pamangkot, lapit na lang gid man bala malabot sang Pilipinas ang pagbag-o o kung magabalik na naman ini sa pareho nga siklo. Ang sabat, ara sa imo desisyon, ara sa imo boto. Ako si Verna Crisa Bellurente. Kag ako naman si John Michael Baldove. Kag inyo nabatian ng mga tingog, gikan sa Dalanon.